Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Ang mga kwento na iyong binabasa ay tungkol sa pamilya at ang kwentong pag-ibig kadalasan ay kwento ng pag-ibig ng pareho lalaki. Kaya naman, Tito Makoy, ang aking pagpapadala sa iyo ng aking kwento ay pagbabaka sakali lang po ito. Baka sakaling mapili nyo. Kasi ang kwento ko ay tungkol sa isang babae at lalaki. Isa akong food delivery crew dito sa Manila. Isang araw, meron akong idiniliver na order sa isang condo unit sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Babae ang nakapangalan sa nag-order. Kumpleto ang detalye ng kanyang address kaya madali kong natuntun ang kanyang tirahan sa ika-16 na palapag ng isang gusali. Noong nasa condo unit na niya ako, pinindot ko kaagad ang buzzer. Alam mo, Tito Makoy, natamimi ako nang buksan ng babae ang kanyang pintuan. Kasi naka-nighties lang ito kahit na mag-aalas 3 pa lang yata iyon ng hapon. Magandang hapon po, ma'am, delivery po. Ito ang pagbati ko sa kanya at pagbibigay galang. Alam niyo po, hindi ako makatingin sa kanya ng diretso kasi ang kanyang suot ay nighties. Ayokong tumingin ng diretso kasi baka isipin niyang manyakis o amoritis ako. Ay, magandang hapon din sa iyo. Halika, pasok ka muna. Ito ang kanyang pagyayaya sa akin. Naku ma'am, wag na po kasi kailangan ko pong makaalis kaagad. Meron pa po akong ibang i-deliver. Ito ang sagot ko sa kanya. Naku, wala pa sa kamay ko yung pambayad kaya pumasok ka na muna. Huwag kang mahiya, ikaw naman. Yan, Tito Makoy, ang kanyang pagpupumilit sa akin kaya pumasok nga ako. Naupo ako sa sofa ng receiving room nila. Siya nga pala, anong gusto mong inumin? Juice, soft drink o gatas? Gusto mo ng gatas? Yan, Tito Makoy, ang tanong niya sa akin na parang ibang-iba na ang dating sa aking pandinig. Naku ma'am, wag na po. Yan naman ang sagot kong nahihiya at saka tamiming-tamimi na talaga ako. Kasi nga naka-nighties siya, kitang-kita ko na ang kanyang kaluluwa. Ikaw naman, wag kang mahiya dyan, alam mo. Walang ibang tao dito sa kondo. Ako at ikaw lang kaya wala kang dapat na ipangamba. Yan ang kanyang wika sa akin sabay walang ano-ano'y. Tumabi ito sa akin sa pagkakaupo ko sa sofa. Alam niyo po, pinagpapawisan talaga ako ng bigla. Tumawa siya sa akin noong nakita niyang pumapahid ako ng pawis sa mukha. Bakit ba parang takot na takot ka? Ano, okay ba itong suot ko? Opo ma'am, maganda po, bagay po sa inyo. Yan muli ang sagot ko sa kanyang tanong habang pumapahid ako ng pawis sa mukha, Tito Makoy. Ako, okay ba ako? Ikaw naman, bakit pa ayaw mong tumingin sa akin? Hindi ka ba nagagandahan sa akin? Ito, Tito Makoy, ang mga pang-akit na tanong niya sa akin. Pakatapos bigla siyang tumayo at walang ano-ano'y kumalong sa akin, Tito Makoy. Tuloy magkahalo-halo ng kaba at pagkatamimi ang pakiramdam na aking nadarama. Alam mo, meron akong pabor na hihingin sa'yo. Yan ang kanyang wika sa akin na medyo pabulong. Ano po yun, ma'am? Ito naman ang naging sagot ko na nauutal talaga sa aking pananalita. Aaminin ko yan, Tito Makoy. Alam mo, Pogi, lungkot ako ngayon, gusto kong magsaya kahit na sandali lang. Pwede ba? Ito ang kanyang wika, Tito Makoy, na nagits ko na kung ano ang ibig niyang sabihin. Saka pupulupot ba naman niya sa akin, hindi ko pa maiintindihan kung ano ang kanyang sinasabi. Ma'am, ano kasi po? Alam niyo po, bading po ako, ma'am. Ito na lang, Tito Makoy, ang nasabi ko kasi takot na takot talaga ako. Iniisip ko noon kung may asawa ito, nasa bahay nila ako at maabutan kami ng kanyang asawa. Delikado. Yari ako nito. Subalit, Tito Makoy, noong sabihin ko sa kanyang bading ako, hindi ito nag-alangang kinapa niya ang harapan ko, yung matapang na bahagi ng aking katawan. Alam niyo po,
Booking ako kasi nung oras na yun, buhay na rin ang Texas na manok na aking alaga. Kasi nga ba naman Tito Makoy, kanina pa siya nang aakit sa akin. Liban dyan, may itsura din kasi ang babae kahit na sa tingin ko may edad na rin. Sa tingin ko nga nasa late 30s na ito o baka mas higit pa dyan. Subalit ang kanyang katawan, may porma at makinis ang kanyang balat, mapuputi ang kanyang mga hita. Yan, huling-huli kita. Aminin mo, gusto mo rin. Yan Tito Makoy ang kanyang sinabi nang makita niyang galit na rin ang aking Texas na manok. Hindi na siya nagsalita pa, inakay na ako papasok sa kanyang silid tulugan. At pagpasok namin sa kanyang silid tulugan, inalis niya kaagad ang kanyang suot na nighties. Siya na rin ang nag-alis ng aking saplot sa katawan. Pagkatapos, humiga na siya. Noong tumambad na sa akin ang kanyang makinis na katawan at mapuputing hita at binti, tuluyan nang nawala ang kaba na aking nararamdaman. Nawala na ako sa aking sarili. Inalis ko na ang tanging natitirang maliit na telang suot niya sa kanyang katawan na siyang tanging pantakip niya sa kanyang mutya ng Rojas Boulevard. Pakahiga ko sa kanyang tabi, kaagad yumakap sa akin si Ma'am. Nakapulupot ng husto sa akin. Kasunod na ang mga mapang-akit na halik niya sa aking liig at sa iba pang bahagi ng aking katawan. Agresibong masyado itong si Madam. Siya ang gumagawa. Hindi nga nagtagal, tumungo siya sa kung saan naroon ang aking microphone at kumanta siya ng My Way. Magaling ang pagkakanta ni Madam ng My Way. At sa galing ng kanyang pagkakanta ng My Way, alam nyo Tito Makoy, wala akong nagawa kundi ang ilang beses rin akong ay, Delilah. Nung napagod siya sa kanyang ginagawang pagkanta, hiniling niya sa akin na lumusob na raw ako Tito Makoy. At ako naman Tito Makoy dahil nga sa galit na rin, lumusob na talaga. Masyado talagang maingay itong si Madam. Mainit at kasabay ng kanyang ingay ay ang pagkilos ng kanyang katawan. Tuloy parang siya rin lang naman ang nagtatrabaho. Ramdam na ramdam ko sa kanya ang pananabik. Uhaw na uhaw si Madam at nakikita kong tila gutom na gutom siya sa pangangailangan ng kanyang katawan. At napasigaw pa nga siya noong dumating kami sa terminal. Kahit pareho na kami nakarating, mahigpit na mahigpit pa rin ang kanyang kapit sa akin at ang pagkakayakap. Sinabi niya sa akin na baka raw pwedeng manatili pa ako ng ilang minuto pa. Subalit Tito Makoy, noong natapos na nga kami, bumalik sa aking pakiramdam ang sobrang takot. Kasi nga baka biglang dumating ang asawa niya, maabutan kaming dalawa sa loob ng kanyang silid. Kaya naman dali-dali na akong nagdamit, inayos ko ang aking sarili. Inabot niya sa akin ang bayad ng pagkain kanyang in-order. At liban doon Tito Makoy, meron siyang inilagay sa loob ng bulsa ng aking pantalon. Hindi ko na tiningnan kung ano ang kanyang inilagay, basta ang nasa isip ko na lang noon ay kinakailangan ko nang makaalis kaagad. At bago pa ako Tito Makoy makalabas ng pintuan, humabol pa ng isang yakap at halik sa akin si Madam. Sinabi niya rin na magkikita raw kaming muli. Hindi ko na yun Tito Makoy binigyan ng pansin. Pagbaba ko naman sa may reception area ng gusali, tinanong ako ng guard kung nahanap ko raw ba ang unit na aking hinahanap, yung pagdideliveran ko. Nang sabihin ko sa kanyang nahanap ko yung unit at na-deliver ko ang aking daladalang pagkain, tinanong ako ng guard kung ano ngang condo unit ang aking pinuntahan. Alam ko Tito Makoy yung pagtatanong na yun ng guard ay for security recording lang sa mga tenants ng gusali. Kaya naman Tito Makoy, ipinakita ko sa guard ang kopya ng delivery address na nasa loob ng aking bulsa. Doon pala ito sa unit ni
Yan Tito Makoy, hindi ko na po babanggitin kung ano yung sinabi niyang pangalan. Basta Tito Makoy, binanggit niya sa akin pangalan ng isang politiko sa probinsya. Sa probinsya ito ngunit familiar sa akin ang kanyang apelyido kasi parang naging mambabatas din ito sa mababang kapulungan. Nang malaman ko Tito Makoy na politiko pala ang umuupa at ang kinakasama ng aking pinagdilibiran, lalo akong kinabahan. Siyempre Tito Makoy, meron itong mga bodyguard. Saka sino ba naman ang hindi matatakot sa mga politiko? Kung meron nga sa kanila ang ilan pa ay nagpapatayan na pareho politiko, ako pa kaya na isang hamak lang at ordinaryong tao. Pagbalik ko Tito Makoy sa aming resto, galit na galit sa akin ang aking bisor kasi ang tagal ko raw bago bumalik. Hindi na ako sumagot pa. Noong papaalis muli ako para sa isa na namang delivery, bago ako sumakay ng aking motorsiklo, tiningnan ko ang inilagay ni Madam sa aking bulsa. 2,000 pala ang kanyang inilagay sa loob ng bulsa ng pantalon ko. Hindi na masama Tito Makoy. Kinagabihan nga nag-text muli sa akin itong si Madam. Ayon sa kanya, ang galing ko raw, the best raw ako. Alam niya ang aking cellphone number kahit na hindi ko ito binigay sa kanya kasi tumawag ako sa kanya noong i-deliver ko ang kanyang in-order na pagkain. Sa aming palitan ng mga text messages, dito ko rin nalaman na kaya pala siya parang gutom na gutom, sabik na sabik at uhaw na uhaw kasi bibihira lang naman siyang diligan ng politikong bumabahay sa kanya. Bawat nangangailangan raw siya, wala siyang kasama kasi ang pagpunta sa kanya ng politiko hindi linggo-linggo. Kung meron lang itong lakad sa Manila, saka sila nagkikita, doon natutulog sa condo unit. Yun lang ang kanilang pagkakataon na makagawa ng pribadong bagay sa kanilang dalawa. Ayon pa kay Madam, may edad na rin kasi ang politikong bumabahay sa kanya, mahina na raw. Minsan nga raw, nabibitin pa siya. Kaya Tito Makoy, alam ko na kung bakit ganoon na lang ang kanyang ikinikilos noong kaming dalawa gumagawa ng pribadong bagay sa condo unit niya. Bitin na bitin siya, uhaw na uhaw kay politiko kaya tumikim ito ng delivery crew. Ayon pa sa kanya, pinaghandaan niya raw ang pag-deliver ko sa kanya ng pagkain. Kasi nakikita niya raw kung minsang kumakain siya sa kahit anong branch ng aming resto, mga guwapings daw kaming lahat ng mga delivery crew. Kaya kahit sino sa amin, ganoon din ang kanyang gagawin. Kung nagkataon raw na kasama ko ang nag-deliver, ang nagawa namin, ganoon din ang kanyang gagawin. Alam mo Tito Makoy, kung nakailang ulit siya sa akin ng text at minsan nga tumatawag pa sa akin, nagyayaya na magkita raw kami muli. Ngunit Tito Makoy, hindi ko na ito pinagbigyan kasi natatakot talaga ako. Umiiwas na ako sa kanya. Ang ginawa ko, nagpalit ako ng cellphone number para hindi na niya ako matuntun. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po mapili nyo po at maibahagi nyo rin dito sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Alfred. Maraming salamat Alfred sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo itong kwento mo nagpapatunay lang na totoo nga pala ang mga ikinikwento ng ibang mga nagtatrabaho ng kagaya mo. Paminsan-minsan daw nakaka-experience sila ng kagaya ng naranasan mo noong mag-deliver ka, yung mga ganoon. Kaya naniniwala akong totoo nga talagang nagaganap ang mga ito. Subalit tama yung ginawa mo na umiwas na sa kanya kasi mahirap na talaga. Politiko ba naman ang humahawak kay Madam? Delikado ka dyan. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, walang nagpapa-shoutout sa atin. Wala akong nabasang shoutout doon sa upload na sinusundan nito. Kaya
Muli ko na lang isa-shout out ang ating dalawang kapatid, si Alvin Kalalang at si Dominador Patawaran. Shout out sa inyong dalawa mga kapatid namin. Alam nyo, itong dalawang kapatid natin, talagang matutuwa ako kung dahil sa ating pagsasama dito sa ating channel, makatagpo sila ng forever. Sa muli yung mga gustong magpa-shoutout, pakilagay lang po sa comment nyo na gusto nyong magpa-shoutout sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko kaagad. At sa mga gustong magpadala ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.